Tumalsik ang mantika mula sa niluluto kong lumpiang gulay at dumampi sa aking braso. Akala ko ay madali lang ang ginagawa ni Tito Bert sa pagluluto. Gusto ko talagang masanay na sa gawaing bahay. Bukod sa pabirong sinasabihan na ako sa opisina na mag-asawa na raw ako, ramdam ko sa puso ko ang kagustuhang matutunan ang pag-aalaga ng isang pamilya. Minsan, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. May mga bagay akong gustong gawin na tila noon ko pa pinapangarap, kahit wala naman akong malinaw na alaala tungkol sa aking nakaraan. Tito Bert, ano pong gagawin ko? OMG! Tili ko para humingi ng tulong. Pakiramdam ko talaga ay nasusunog na ang mga piniprito ko. Duminga ako sa sala pero wala doon si Tito. Dahil sa kaba, dali-dali kong pinatay ang gas stove at patakbo akong lumabas ng bahay para hanapin siya. Tito, ano ba? Kanina pa kita tinatawag. Nandito ka lang pala at... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko. Nakita ko si Tito Bert na tulala sa labas ng gate. Para siyang nakakita ng multo. Hindi gumagalaw at nakatitig lang sa anumang nasa tapat niya. Ano kayang nakita niya at parang nanigas sa gulat? Tanong ko sa sarili ko. Naglakad ako palabas ng pintuan para masilip kung ano ang tinitignan niya. Pero nabitawan ko ang hawak kong sandok nang ako rin ay mapatigil at magitla. Si Carter. Nakatayo sa harapan ng bahay namin. Magkahawak ang kanyang mga kamay at may bakas na lungkot sa kanyang mga mata. Magandang hapon po, Tito Bert. Magalang niyang bati. Umurong si Tito at mahigpit na kumapit sa aking braso. Anak ng tokwa, alam niya ang pangalan ko, nak. Bulong ni Tito, tila hindi makapaniwala. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat? Matagal nang nagpapapansin si Tito sa kapitbahay naming may sariling mundo. Sa tuwing dumadaan siya sa pagja-jogging sa aming kalye. Pero kahit magkaharap lang ang mga bahay namin, parang palaging may harang sa pagitan namin. Ngingitian lang kami ni Carter at tatakbo ng tahimik. Ngayon lang siya lumapit. Hinaplos ni Carter ang kanyang braso na parang nag-aalangan kung itutuloy niya ang kanyang sasabihin. Napatingin ako kay Tito. Blanko din ang ekspresyon ng mukha. Hindi ko ito pwedeng mapalampas. Ito ang unang pagkakataon na siya mismo ang lumapit sa amin at kailangan ko na talagang magsalita. Oh, Art, buti napasyal ka. May kailangan ka ba sa amin? Tanong ko. Lumingon siya sa bahay niya. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang mga mata sa amin. Hindi siya umimik. Para kaming mga timang na nakatulala at naghihintayan sa isa't isa na magsalita. Huminga ako ng malalim. Kinumbinsi ko ang aking sarili na baka masyadong mahina ang pananalita ko at hindi niya ako narinig ng maayos. May kailangan ka bang kagamitang pambahay? Paglilinaw ko. Akala ko ay nagkakaintindihan na kami. Ngunit sa halip na tugunan niya ako, ay kagatlabi lang niyang hinimas ang kanyang batok. Ano, bingi ba ito, Pipe? Ang hirap ko usapin eh. Tanong ko kay Tito Bert. Sinikwat ako ng tiyuhin ko para manahimik. Tito, ano po? Nais ko po muna sanang magstay sa inyo. Maaari po ba? Malumanay niyang usal sa aking tiyuhin.
Nalaglag ang mga panga namin ni Tito. Hinila ni Tito Bert ang damit ko ng mabilis. Liz, bumalik ka sa kusina, dali! Ituloy mo ang pagluluto mo ng merienda. Ulitin mo ang mga sinunog mong lumpia. Galingan mo, ha? Saad ni Tito Bert. Hinampas ko ang braso niya sa inis, pero hindi ako pinansin ng aking tiyuhin. Dumiretso ulit siya kay Carter at umasal na parang tumatanggap ito ng panauhing pangdangal sa bahay. Art? Gusto mo ba ng juice? Coke? Gin? Emperador? Natatarantang sambit ni Tito. Sumilay ang bahagyang ngiti sa mga labi ni Carter. Hindi na po, Tito. Kakatapos ko lang pong mag-lunch. Tugon nito. 3:00 lunch? Sarkastikong sagot sa kanya. Lumingon siya sa akin at tumango. Nagtrabaho kasi ako ngayon. Kakatapos lang ng shift ko kaya late na akong kumain. Saad niya. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyayari. Si Carter, na ilang taon kaming iniwasan at itinuring na parang estranghero, ngayon ay nais na makipag-hangout sa amin? May kailangan ka ba sa amin? Sa tito ko? Tanong ko ulit dahil hindi talaga ako kumbinsido. Banayad na huminga ng malalim si Carter. Pagkatapos ay dahan-dahan niya akong nilapitan. At iilang dangkal pa ay nakatutok na ang mukha niya sa akin. Nalula ako sa lapad ng kanyang balikat at dibdib. Nothing, Liz. I really just wanna hang out with you. Magaling akong mangumpuni sa bahay. Baka pwede akong tumulong sa inyo. Please? Mahinahon niyang tugon sa akin. Nalusaw naman ang puso ko nang titigan niya ako sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Hinila ulit ako ni Tito Bert palayo sa kanya. Liz, papasukin mo na siya. At baka sa kanya ka paswertihin, kailangan ko na ng apo. Saad ni Tito. Tito! Gulat kong tugon sabay kurot sa kanyang tagiliran. Tinikom ni Carter ang kanyang bibig at lumingon sa daan. Lumabas ang kanyang mga dimples sa pisngi na parang pinipigilan nitong ngumiti. Pagkakita ko ng kanyang reaksyon ay namula ang aking pisngi. Tumalikod na lamang ako at nagtungo sa kusina upang ituloy ang aking pagluluto dahil sa hiya. Hinayaan ko na lang ang aking tiyuhin na siya na ang mag-entertain sa kanya. Art, marunong ka ba sa electrical wiring? May gusto sana kaming palagyan ng ilaw sa garahe, kaso kulang ang kable doon. Tanong ni Tito Bert sa kanya. Hindi ko napigilan ng pag-usisa. Sumilip ulit ako sa bintana. Namilog ang aking mga mata nang hinubad ni Carter ang kanyang uniforme kasama ang kanyang suot na sando. Hindi ako makapaniwala sa tikas ng kanyang katawan. Kumabog ang dibdib ko ng malakas nang mapatingin ako sa hugis ng kanyang matitigas na dibdib at ang mga linya niya sa kanyang tiyan. Naalala ko si Grey Jaguar. Hindi nalalayo ang build ng katawan niya sa aking pinapanood na modelo. Walang problema, Tito. Trabaho ko po iyan. Sagot niya habang pinupunasan ng pawis sa batok na lalo lang nagpalala sa init na gumagapang sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto, Anak, huwag mo nang pakawalan yan. Alam mo, mahirap makapaghanap ng ganyang klase ng lalaki. Pang-commercial ang magiging anak ninyo. Panini ko sa akin ni Tito Bert habang nakasilip kami sa bintana, pinapanood si Carter. Nasa dulo ng metal na hagdan si Carter. Nakatingala sa kisame at inaayos ang mga kable para lagyan ng ilaw ang garahe.
Dumadaloy ang pawis sa kanyang matipuno at nangingislap na katawan. At sa bawat kilos niya, mas lalo lang niyang pinapatunayan na hindi lang abilidad ang meron siya. Napakagwapo talaga niyang pagmasdan. Pinagsasabi mo, Tito? Sagot ko, kunwari deadma. Kahit sa totoo lang, halos hindi na ako makahinga sa tanawin sa harapan ko. Hindi ko maiwasang mapako ang tingin sa V-line ng kanyang patag na tiyan at sa matitigas niyang mga binti na bakas sa suot niyang pantalon. Ang hirap burahin sa imahinasyon. Tumatatak sa aking isipan. At kahit anong pilit kong ibaling ang atensyon ko, bumabalik pa rin ako sa bahagi ng katawan niya na umuumbok sa gitna niya. Hindi ko na naiwasang mapaisip. Gaano kaya kahaba ang sekreto niyang tinatago doon? Parang may bumubulong sa loob ko na damhin, sukatin at alamin iyon. Pero agad kong pinigilan ang aking isip. Hindi ako pwedeng mahulin, Tito, na natutunaw na pala ako sa kakatitig ko sa kanya. Habang umiinom kami ng juice ni Tito sa loob ng bahay, napansin naming bumaba na si Carter mula sa hagdan. Diretso siyang lumapit sa amin at tinawag ang pangalan ko. Liz, may wire stripper ba kayo? Huhubaran ko sana yung extension ng kable, tanong niya. Inilarawan sa akin ni Tito Bert ang hitsura ng gamit at itinuro kung saan ito nakalagay. Kukunin ko na sana ito nang bigla niya akong kinausap muli. Liz, can you assist me? Tanong niya. Nagkatinginan kami ng aking tiyuhin. Bago pa ako makareact, agad na akong inunahan ni Tito Bert. Tama. Ako nang kukuha ng gamit, iaabot ko na lang sa inyo. Tulungan mo muna si Art, ha? Sambit nito at mabilis na nawala sa aking paningin. Naiwan akong nakanganga. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Nakaramdam ako ng pagkailang. Oo nga't madalas ko siyang makitang topless tuwing matatapos siyang mag-jogging sa daan. Pero hindi sa ganito kalapit na distansya. Napalunok ako nang matanaw ko ang gumuguhit na pawis sa kanyang leeg. Pawisan man, pero napakalinis pa rin niyang pagmasdan. Sabay kaming naglakad ni Carter pabalik sa hagdan. Umakyat siya at hinawakan ko naman ito para hindi gumewang. Namuo ang butil-butil na pawis sa aking noo. Sinikap kong tumingala para tignan ang kanyang ginagawa. Pero lumihis agad ang direksyon ng aking mga mata sa bandang itaas ng kanyang pantalon. Muling uminit ang aking pakiramdam. Dala ba ng init ng hapon o ng tanawing iyon na talaga namang nakausli sa kanyang pantalon? Screwdriver nga, Liz, pakiusap niya. Kinuha ko ang screwdriver sa toolbox at iniabot sa kanya. Nang kunin niya ito, sumagi ang kanyang daliri sa aking palad para akong nakuryente. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa akin? Niyugyug ko ang aking ulo. Sinubukan kong iwaksi kung anumang imaheng unti-unting bumabalot sa aking isipan. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ko ang aking sarili. Inangat ko ulit ang aking tingin. Inaasahang bumalik na ako sa katinuan.
Ngunit isang bagay ang muling gumambala sa akin. Nakatingala pa rin siya sa kisame, pero ang isa niyang kamay ay dumadausdos pababa upang kamutin ang gilid ng kanyang hita. Sa ginawa niyang yon, bahagyang humapit ang tela ng kanyang pantalon. At sa gitna nito, may namuong mahabang hubog na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Nauhaw ako bigla. Maalinsangan na talaga ang paligid. Lumingon ako sa pintuan ng kusina. Napakatagal naman ni Tito. Gayong naroroon lang naman ang wire stripper. Nagsimula ng manalasa ang kaba sa aking dibdib. Pero sa likod ng pagkaasiwa, may kung anong hindi maipaliwanag na hatak ang nagtulak sa akin na mapatingin ulit sa kanya. Hindi ko na malayan, unti-unti na pala akong dumidikit sa hagdan. Gusto ko lang sanang tignan kung tapos na siya. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nanatili roon ang aking paningin. Sa bahagi ng kanyang katawan na tila biglang naging sentro ng atensyon ko. Hindi ko mapigilang mapatingin sa umbok na bakat sa kanyang pantalon. Halatang tumagilid ito sa kaliwa nang gumalaw ang paa niya palapit sa akin. Oh my God, Liz, huwag kang tumingin dyan! Bulong ng utak ko. Ngunit sa sobrang focused ako doon, ay hindi ko namalayan na nakayuko na pala si Carter at pinagmamasdan ako. Akala ko noon tomboy ka, nakangisi niyang sabi sa akin. Kinuskus niya ang pawis sa noo habang hindi inaalis ang mapang-asar niyang ngiti. Kanina pa ako nagre-request ng wire stripper pero hindi ka umiimik. Ayan o, nilagay na ni Tito sa toolbox. Akala ko wala ka na sa baba. Yun pala ang toolbox ko ang sinisipat mo. Sinusukat mo ba? Nakangising sambit niya. Umakyat ang dugo sa mukha ko. Hindi ko maitago ang pamumula ng aking pisngi. What? Excuse me, feeling nito? Una, hindi ako tomboy. Pangalawa, kung ganyan lang naman ang dala mo, sorry na lang, hindi ako impressed. Diyan ka na nga, check! Padabog kong sagot. Sabay tadyak sa paanan ng hagdan. Gumewang si Carter sa itaas at nataranta. Buti nga sa'yo, bulyaw ko at mabilis na nagtungo sa pintuan papuntang kusina. Napaupo si Carter sa hagdan, hawak ang gilid na tila napagod sa kaharutan. Excuse me, hindi ito ganyan lang. Baka kapag pinakita ko sa'yo. Tsaka joke lang yun. Hindi ka naman yata marunong magbasa ng joke. Pahabol niyang tugon. Wow, joke? Coming from you? Ni hindi mo nga kami pinansin ng ilang taon tapos ngayon kung maka-joke ka. Hoy, hindi tayo close. Sagot ko kahit papalayo na ako sa kanya. Dumiretso ako sa CR at isinara ang pinto. Napaupo ako sa takip ng toilet sabay ko to sa sarili. Diyos mio naman kasi Liz, bakit ka nagpahuli? Bulong ko sa sarili ko habang pinipigilan ko ang pagtawa ko. Hey listeners ko, nakakakilig po ba? Iba rin talaga ang bangis ni Carter, ano po? Mukhang unti-unti na yatang napapalambot ang puso ni Liz. Pero paano na si Boss Althea? Naku, mga listeners ko, mas nakaka-excite po talaga ang next chapter. Muli tayong magkita-kita sa susunod na kabanata. Kita-kits po, and don't forget to subscribe. Paalam!